Isang binata na nakapatay ng isang lalaki sa kapanahunan ni Umar ibn Khattab radiyallahu an. Sa kapanahunan ni Umar ibn Khattab, may dalawang magkapatid na lalaki na hila-hila ang isang binata upang dalhin sa loob ng bahay ng hukuman. Nang makita ito ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, siya ay nagtanong kung ano ito, kung ano ang ibig sabihin nito, kung bakit nila bit-bit ang isang binata upang dalhin sa loob ng Sharia Court, sa loob ng bahay ng hukuman. Sabi ni Umar ibn Khattab, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kasalanan ng binata na yan kung bakit niyo siya gustong dalhin sa akin? At ang sabi ng dalawang magkapatid sa kay Umar ibn Khattab, Ya Umar, ang binata na ito ay ang siyang pumatay sa aming ama. At nagtanong si Umar ibn Khattab sa bata na ito, sa binata na ito, kung totoo ba ito. At ang sagot ng binata, sabi niya, Ya Umar, ito ay totoo. Napatay ko ang kanilang ama, ngunit ito ay isang aksidente at hindi ko sinasadya. Mangyari, sabi ng binata, ang aking kamelyo ay aksidenteng naapakan niya ang isa sa mga pagmamayari ng kanilang ama. At sa oras na yun, ang ginawa ng kanilang ama ay kumuha ng isang bato at pinukpok sa mata ng aking kamelyo, na naging dahilan ng paghihinalo ng aking alaga. Sa oras na yun, sabi ng binata na ito, hindi ko matiis, hindi ko maatim na tingnan ang nangyayari sa aking kamelyo, sa aking alaga, na naging dahilan upang ako ay maging agresibo. Kaya ang nangyari, ang bato na yun na ginamit ng kanilang ama sa pagpukpok ng mata ng aking kamelyo ay pinulot ko at ibinato ko ito sa kanya uli. Tinamaan ko ang kanilang ama sa ulo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya ito ang nangyari, sabi ng binata. Tinanong ni Umar ibn Khattab radiyallahu an ang dalawang magkapatid na ito. Dahil sa aksidente ang pagkapatay sa kanilang ama ng binata na ito, nagtanong siya kung mapapatawad ba ng dalawang magkapatid na ito ang binata na ito. Sabi niya, mapapatawad niyo ba ang binata na ito dahil ang nangyari ay aksidente lamang, hindi niya sinasadya. At ang sagot ng dalawang magkapatid, sabi nila, hindi, Ya Umar. Gusto namin ng kisas. Gusto namin na dahil buhay ang kinuha ng binata na ito sa aking ama, sa aming ama, ay buhay rin ang kabayaran. Dahil sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yahilu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Al-awwalu at-tayyibu az-zani, wa-thani wan-nafsu bin-nafs, wa-thalith wal-mariqu min ad-din at-tariku al-jama'ah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman pinahihuntulutan ng Islam ang kitilin ang buhay ng isang Muslim. Isang tao na sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay ang kanyang sugo at alipin, maliban na lamang sa tatlong cases. At isa na dito ang an-nafsu bin-nafs. Kapag kabuhay ang iyong kinuha, kapag kabuhay ang iyong inutang, buhay din ang kabayaran. Ito ay ayon sa hadith na inulat ni Imam Muslim. Kaya ang nangyari, si Umar ibn Khattab ay tinanong ang binata na ito. Sabi niya, ikaw ay mapaparusahan ng ganito, kamatayan, kisas. At sabi ni Umar ibn Khattab, mayroon ka pa bang gustong gawin o hilingin bago namin isasagawa ito sa iyo? Tanong ni Umar ibn Khattab sa binata na ito. Sabi ng binata, mayroon. Dahil sabi niya, ang mga magulang namin ay patay na. At ang mayroon lang sa akin ngayon ay isang bunsong kapatid na aking inaalagaan. Mangyari, sabi niya, may naiwang kayamanan o pera ang aming tatay. At bago ako tuluyang mawala sa mundong ito, sabi ng binata, gusto kong hanapin ito upang siguraduhin na makukuha ng aking kapatid bago ko siya iwanan dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya hinihiling ko sa iyo, Ya Umar, sabi ng binata, na bigyan mo ako ng kahit 3 araw lamang upang hanapin ang kayamanan na yun o pera na yun na naitago ng aming ama sa isang nakatagong lugar, upang siguraduhin na maiiwan ko sa aking kapatid bago ako lumisan. At si Umar ibn Khattab ay nag-iisip, nangangamba na baka, sabi niya, ang batang ito ay
gumagawa lang ng kwento, nagdadrama. Sabi ni Omar, sinong bunso? Anong tatay? Anong kapatid? Sinong namatay na ama, magulang? Sabi ng binata, ya Omar, magtiwala ka lang sa akin. Sabi ni Omar ibn Khattab, oo, nagtitiwala ako sa iyo. Pero bago ang lahat, kinakailangan mo ng isang tagapamagitan. Isang garantor na ikaw talaga ay babalik o susulpot bago pa man matapos ang 3 araw na ito na iyong hinihiling. Kapag sinabi natin garantor, ibig sabihin siya ang mananagot kapag hindi bumalik o sumulpot ang binata na ito. Siya ang mapapatawa ng parusa na dapat sana doon ipapataw sa tao na yun ang kanyang inaranturan. Kaya ang bata na ito ay humihingi ng tulong sa loob ng bahay ng hukuman. Tumitingin siya sa maraming tao. Sabi niya, tulungan niyo ako. Sino ba ang gustong maggarantor sa akin sa loob ng 3 araw lamang? Inshallah, sabi niya, ay babalik ako. At lahat ng kanyang tinitingnan ay nakatingin sa iba. Lumilingon sa iba. Yung iba nakayuko. Maliban na lamang sa isang lalaki na nakaupo sa pinakahulihan, pinakalikuran, at itinaas niya ang kanyang kamay. Sabi niya, ako ang magkarantor para sa binata na ito. At nung tingnan nila kung sinong tao na yon na itinaas ang kanyang kamay sa pinakalikurang bahagi ng mga tao, ito ay walang iba kundi si Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu an, na isa rin sa mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa siyang magiting na da'i, tagapagpalaganap ng Islam sa kapanahunan ni Omar ibn Khattab. Sabi ni Abu Dharr al-Ghifari, ako ang magkarantor para sa binata na ito. Sabi ni Omar ibn Khattab sa kay Abu Dharr al-Ghifari, ya Abu Dharr, idha lam yaud hadha as-sabi fasayatimu istibdalu ra'saka liyatimma qata'ah. Sabi ni Omar, ya Abu Dharr, kapag kasabi niya ang binata na ito ay hindi bumalik, hindi sumulpot, ikaw ang magiging kapalit nito sa pagtanggap ng parusa, sa pagputol ng iyong ulo. Sabi ni Abu Dharr, la mushkila, ana daminahu. Walang problema, sabi niya, ako ang magkagarantor sa kanya. Kaya ang binata na yun ay pinakawalan sa loob ng 3 araw upang hanapin ang kayamanan na sinasabi niya o tinutukoy niya na iniwan ng kanilang ama para sa kanyang kapatid. Sa unang araw, hindi pa nagpakita ang binata. Sa pangalawang araw, hindi pa rin siya sumusulpot. Hanggang sa dumating ang 3 araw, wala pa rin siya. Sumapit na ang Salatil Ashr at pinuntahan ng 2 magkapatid si Abu Dharr. Sabi nila, ya Abu Dharr, 3 araw na ngayon. Halika na at pumunta na tayo sa bahay ng hukuman dahil ang bata na iyong ginaranturan ay hindi bumalik. Kaya ikaw ngayon ang tatanggap sa parusa na ipinataw sa binata na iyon na dapat siya ay tatanggap. Ikaw ang mapapatay ngayon. Ikaw ang paparusahan. Sabi ni Abu Dharr, sandali lang, sabi ni Abu Dharr. Oo, 3 araw na ngayon. Pero hindi pa natatapos ang 3 araw na ito. Ang 3 araw na ito, sabi ni Abu Dharr, ay matatapos pagsapit ng Salat al-Maghrib. Ilang minuto na lang at tatawag na ng adhan sa Maghrib. At si Abu Dharr naman ay papunta na sa loob ng Sharia Court sa bahay ng hukuman na kung saan nakaantabay ang maraming tao na naghihintay kung ano ba ang pwedeng mangyari. Kung ang bata ba na ito ay bumalik pa o sumulpot pa, at kung ano ang mangyayari sa kay Abu Dharr. Marami siyang naririnig na sabi-sabi ng mga tao kung bakit siya nagtiwala sa isang binata na yun na hindi naman mapagkakatiwalaan. Bakit niya sinakripisyo ang kanyang buhay sa pag-aalay, pagkagarantor para sa binata na yun na hindi mapagkatiwalaan. Segundo na lang doon at mag-aadhan na ng Salatul Maghrib. At ang binata na yun ay biglang bumalik. Biglang sumulpot at dali-dali siyang dumating at pumasok doon sa bahay ng hukuman, na kung saan sa oras na yun, pinapataw na sa kay Abu Dharr ang hatol na kamatayan na dapat sa kanya ipapataw. Nagulat si Omar ibn Khattab at nagtanong. Tinanong ni Omar radiyallahu anhu ang binata na yun. Sabi niya, bakit ka pa bumalik? Hindi naman ako nagpadala ng espiya para sundan ka.
Hindi ko naman inalam kung saan ka talaga naroroon ngayon. Hindi ako nagpadala ng sinumang tao upang sundan ka, upang ipahanap ka. Ano ang dahilan mo, sabi ni Umar ibn Khattab sa binata na yun, at nagbalik ka pa? Kung saan, ligtas ka na, safe ka na. Qal, at ang sinabi ng binata na ito, La uridu li ahadin ay yakula, innal muslima yakulu kalimatan walam yafi biha. Ito ang sagot ng binata sa kay Umar ibn Khattab. Sabi niya, hindi ko gusto na sabihin ng marami, sabihin ng sino man sa atin, na ang isang Muslim ay nagsasalita ng isang salita na hindi naman tinutupad. Ayokong masaksihan ng maraming tao, sabi niya, na nagbibitiw ang isang Muslim na salita sa kabila nito ay hindi naman niya tutuparin. Kaya ito, sabi ng binata, ang dahilan kung bakit ako bumalik, upang ipakita sa marami na ang isang Muslim kapag nagbitiw ng salita, ito ay kanyang tutuparin. Subhanallah, nakakamangha. Si Umar ibn Khattab ay pinuntahan naman si Abu Dhar at tinanong. Sabi niya, Ya Abu Dhar, ano ba ang pinakadahilan mo kung bakit mo sinakripisyo sa pagkarantor ang iyong buhay para sa binata na ito? Ano ang iyong dahilan? Qal, o yaqul, sabi ni Abu Dhar, Ra'aytu musliman muhtajan, walam akun argaw fi ay yakula أن المسلم محتاجا ولم يكن هناك أحد مساعدته. Sabi ni Abu Dhar, nakita ko, sabi niya, ang isang Muslim na nangangailangan ng tulong. At ayaw ko masabi nino man, ayaw kong masaksihan ng kahit na sino man, na ang isang Muslim na nangangailangan ng tulong ay hindi man lang matulungan ng kanyang kapwa Muslim. Hindi ko gusto na masaksihan ng marami, sabi ni Abu Dhar, na ang isang kapatid natin na Muslim na nangangailangan ng tulong, samantalang andun din ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi man lang siya magawang tulungan. Lidhalika rafa'tu yadi liakuna damina. At yun ang dahilan kung bakit, sabi ni Abu Dhar, ako ang nagtaas ng kamay para magkarantor sa bata na ito. Noong marinig ng dalawang magkapatid na ito na kung saan napaslang ang kanilang ama, ang salita na ito ng binata at salita ni Abu Dhar al-Ghifari, sabi nila, kung ganito ba naman ang gawain ng isang tunay na Muslim, pagpapanatili ng katapatan sa kilos at gawa, pakikipagtulungan sa oras ng kagipitan upang maiahon ang iyong kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng tulong, papaano pa, sabi nila, hindi mapatawad ang isang kapatid sa pananampalataya na humihingi ng tawad? Subhanallah, mashallah, tabarakallah, nakakamangha. Kaya ang binata ay kanilang pinatawad at ito ay tuluyan ng pinakawalan. Ang kisa na ito, mga kapatid sa pananampalataya, ay nakapagtuturo sa atin kung saan tinuturoan tayo kung paano papanatilihin ang pagiging matapat sa ating sarili, maging ito man ay sa salita at sa gawa. Pagiging matulungin sa kapwa mananampalataya sa oras ng kagipitan. Sabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri fa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ugaliin ninyo, panatilihin ninyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging matapat, maging ito man ay sa salita at sa gawa. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, dahil ang katapatan ay nakapagtuturo ng pagiging isang mabuting tao. Wa innal birra yahdi ilal jannah. At ang pagiging isang mabuting tao ay walang ibang naidudulot, walang ibang naituturo kundi ang pintuan ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakanagugustuhan, pinakamainam, pinakakatangi-tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin ay kung sino yung mga matatapat, mabubuti at may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadith al-akhar, man nafasa an mu'min kurvatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurvatan min kurabi yawmil qiyamah. Ang sino man, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tumulong sa kanyang kapwa sa oras ng kanyang pangangailangan upang maiahon ang kanyang kapwa sa oras ng kagipitan dito sa mundong ibabaw na ito,
ay tutulungan din at iaahon din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga parusa sa Yawmul Akhir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh.